Pero isang bagay ang sigurado ko. Ikaw lang mahal ko. Dear Amihan Stories presents Husband Plus One. Written by Binibining Manunulat. Nakangusong ibinagsak ni Erin ang maletang daladala. Kaninang-kanina pa niyang hinahanap ang bahay na pagmamay-ari ng fiancé niyang si Ion pero hindi niya yun makita. Wala naman siyang mapagtanungan dahil bukod sa wala siya nakikitang tao na dumaraan, ay wala ring mga kabahayan siyang natatanaw. Hindi man sang-ayon sa kagustuhan ng pamilya, kailangan niyang manirahan kasama ang fiancé na hindi pa niya nakikilala kailanman para magkaroon siya ng panahon na makilala ito bago pa ang kanilang kasal. Sigurado naman na nasa tamang lugar siya dahil doon siya inihatid ng stepmother at stepsister niya kanina. Akala nga niya ay ihahatid siya ng mga ito hanggang sa mismong bahay ng mapapangasawa niya. Ngunit iniwanan na lang siya ng mga ito na para bang hayop na gusto lang iligaw. Wala rin siya dalang cellphone kaya hindi siya makatawag para humingi ng tulong. Ang malas naman talaga niya. Nakakainis na buhay ito. Saan ko naman kaya hanapin ang bahay na lalaking yun kung wala akong mapagtanungan? Reklamo niya. Ines na sinipa niya ang batong malapit sa kanyang paa. Maya-maya, nakarinig siya ng ingay. Tila nabuhayan siya na makita ang isang papalapit na lalaking nakasakay sa isang kalabaw. Are you lost, miss? Tanong nito nang tuluyang makalapit sa kanya. Umawang ang labi ni Erin nang makita kung gaano kagwapo ang mukha at boses ng lalaki. Miss, Tawag ulit ito sa kanya nang hindi siya agad makasagot. Tumikhim si Erin. May kilala ka bang Ion Ferrer? Dito kasi ako sa lugar na ito inihatid ang stepmother ko pero hindi ko alam kung saan mismong bahay ni Mr. Ferrer. Kailangan ko kasi siya makausap eh. Sagot niya. Isang mabilis sa pagbaba mula sa kalabaw ang ginawa ng lalaki. Kitang-kita niya ang paggalaw ng biceps at muscle nito. Makapal ang kilay nito, asul ang mga mata at mukhang may lahi pa. Matangos ang ilong nito at mapulang-mapula ang labi. Nang makatuntong sa lupa ang lalaki, saka pa lang niya napansin ang katawan nitong walang suot na pang itaas. Kitang-kita tuloy niya ang 8-pack abs nito. Guwapo ang lalaki at may malaking pangangatawan. Hindi niya alam kung tagaroon ng lalaki at pagsasaka ang trabaho dahil masasabi niyang hindi iyon bagay para dito. Kung pupunta lang siguro itong Maynila para maging modelo o artista, papasa ito agad at aangat pa kumpara sa iba. So, you're Erin Sevilla, my fiancé. Sagot nito na ikinagulat niya. Napatanga si Erin sa narinig. Ha? Gulat na gulat niya sabi. So, ikaw si Ion Ferrer? Tumango ang lalaki habang pinapahid ang pawis sa batok gamit ang maliit na tuwalya na nakasabit sa balikat ito. Yes, ako nga. Napakurap-kurap siya. You're kidding me, right? Do I look like I'm joking? Sagot nito na bahagyang nakataas ang isang kilay. Napabuntong hininga siya at napahawak sa noo. Oh my God! Ito na ba talaga ang fiancé ko? Bulong niya sa sarili, ngunit sapat para marinig ng lalaki. Bahagyang natawa si Ion. Mukhang hindi ka masaya na ako ang lalaki kakasal sa'yo Hindi naman sa ganon. Mabilis niyang depensa. Nagulat lang talaga ako. I mean, akala ko kasi. Akala mo isang matandang magsasaka ang groom mo. Putol nito habang nakangiti. Hindi. Anya sabay iling. Okay, medyo ganun nga yun nasa isip ko nung sinabi sa akin ng pamilya ko na ipapakasalila ko. Natawa ito ng mahina. Mas lalo naman siya namangha nang makita itong tumatawa. Lalo kasi itong gumawa po sa kanyang paningin. Relax, sabi nito. Hindi ka naman nag-iisa. Akala ko rin dati kung sinong city girl na spoiled brat ang ipapakasal sa akin. Excuse me? Napataas ang kilay niya. I mean, mabilis itong bawi. Hindi ko lang inaasahan na ganito ka. Ganito ka? What do you mean by that? Saglit siyang pinagmasdan na lalaki mula ulo hanggang paa. Na ganito ka, kaganda, kahit halatang hindi ka sanay sa buhay probinsya.
I'm starting to accept this arranged marriage. Napatingin si Erin sa suot niyang blouse, jeans at heels na ngayon ay bahagyang nabalutan na ng putik. Obviously, sagot niya. Iniwan lang naman ako ng pamilya ko na para bang nawawalang pusa. Napatingin si Ion sa maleta niyang nakabagsak sa lupa. Hindi ka man lang ba nila inihatid hanggang sa bahay? Umirap siya. If they cared enough, they would have. Saglit na nahimik ang lalaki. Pagkatapos sa yumuko ito at madaling binuhat ang maleta niya na para bang wala iyong bigat kahit na alam niya kung gaano karaming mga burloloy niya ang nakalagay doon. Hey! Reklamo niya. Kaya ko naman yan! I can see that. Sagot nito habang inilalagay ang maleta sa likod ng kalabaw. Pero mas mabilis kung tutulungan kita. Hindi ako sanay sumakay dyan. Sabi niya habang nakatingin sa kalabaw na parang isa yung alien. Sa kalabaw? Tanong nitong tila natatawa. Yes. Don't worry, hindi ka kakainin yan. Very funny. Lumapit si Ion sa kanya at iniabot ang kamay. Halika. Napatingin siya sa kamay nito, pagkatapos ay sa mukha nito. Hindi ako sasakay dyan. Iiling-iling niyang wika. Then, maglalakad tayo ng 2 kilometro. Napatigil siya. 2 kilometers? Tumango ang lalaki. Napasinghap siya. You're joking. Nope. Napabuntong hininga siya bago inabot ang kamay nito. Ay, fine. Pero kapag nahulog ako, hawakan kita. Agad itong sagot. Saglit siya natigilan sa sinabi nito. Confident ka masyado ah. Siguraduhin mo lang talaga na safe yan. Sabi niya. Ngumiti ito. Bahagya tuloy na lumabas ang isang dimple nito sa pisngi. Hindi ka naman pababayaan ng fiancé mo. Napangiwi si Erin. Stop calling yourself that. Bakit? Totoo naman na fiancé mo talaga ako. Ikinakahiya mo ba ako dahil isa lang ako magsasaka? Temporary lang naman yan. Mabilis niyan sagot. Pumunta ako rito para kausapin ka. We need to cancel this marriage. Hindi agad sumagot si Ion. Sa halip ay inalalayan siya nitong makasakay sa likod ng kalabaw bago ito sumampa rin. Nang tuluyang umusad ang kalabaw ay saka lamang ito nagsalita. Interesting. Sabi nito. Anong interesting? Dumating ang fiancé ko sa bahay ko para makipaghiwalay. Exactly. Alam ko na alam mo sa sarili mo na hindi mo rin ginusto ang kasal na ito. Bahagya itong napalingon sa kanya at sa unang pagkakataon ay naging seryoso ang mukha nito. Too bad. Mahina nitong sabi. Bakit? Because. Sagot nito habang nakatitig sa unahan ng daan. Hindi magiging ganun kadali para sa'yo na kumbinsin ako na kanselahin ang kasal natin. I was forced into this marriage, Ion. Wala akong magawa para tanggihan ng pamilya ko dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila. Pero baka ikaw yung may magawa. Anya sa lalaki. Ayaw mo ba talagang maikasal sa akin? I mean, kadarating mo pa lang naman dito at hindi mo pa naman ako ganun kakilala. Sagot nito. So, ano gusto mong gawin natin? Hayaan na lang natin? Stay here for 2 months. Hayaan mo makilala natin ang isa't isa sa loob ng 2 buwan. At kapag wala nagbago sa kagustuhan mong itigil ang kasal na ito, yun ang gagawin natin. Suwestyon nito. Tumango-tango siya. Deal. Ilang minuto pa lumipas, tumigil na rin ang kalabaw sa tapat ng isang bahay. Maliit lang yon pero maaliwalas naman kahit na nasa labas pa lang sila. Dito kami nakatira. Maliit lang ang bahay ko kumpara sa malaking bahay na paniguradong nakagistan mo. Ani Ion, nangunot ang noon niya. Kami? Tumango-tango ang lalaki. I'm a single father, Erin. Meron ako isang anak na babae, si Tammy. Namatay ang nobyo ko matapos yung mga anak. Anito, hindi siya makapaniwala sa narinig. Na-turn off ka ba? Tanong nito, nangunot ang noon niya. Ha? Naintindihan ko kung gusto mo nang umalis para makabalik sa inyo. I know you didn't sign up for this. Yun nga lang na ikakasal ka sa akin na hindi mo matanggap. Ang anak ko pa kaya? Sino nga ba naman kasi ang magmamahal at tatanggap sa isang lalaking may anak na? Nagulat lang ako, but being a father doesn't make you less worthy of love, Ion. Napahinto ito sa pag-akyat sa hagdan ng maliit na balkonahe ng bahay. Napatingin ito sa kanya na para bang hindi nito inaasahan nang narinig mula sa kanya.
Talaga? Tanong nito, saka bahagyang nagtaas ng isang kilay. Nagkibit balikat si Erin. Oo naman, bakit? Akala mo ba tatakbo na ako pabalik sa Maynila dahil lang sa may anak ka? Bahagyang napangiti si Iyon. Kakamot-kamot ito sa ulo. Sa totoo lang, oo. Wow, ang baba naman pala ng tingin mo sa akin. Sagot niya na kunwaring nasasaktan. Umiling ang lalaki. Hindi naman sa ganun. Sanay lang ako na karamihan sa mga babaeng nakakilala ko. Kapag nalaman nilang may anak na ako, bigla na lang nagbabago ang tingin nila. Di mali ang mga babaeng nakilala mo. Mabilis sa sagot niya. Hindi na nakapagsalita ang lalaki. Ilan segundo lang silang nagtitigan bago siya natawa ng mahina. Halika na sa loob. Sabi nito habang binubuksan ang pinto. Sumunod siya ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Maliit nga ang bahay pero malinis naman. May mga paso ng halaman sa gilid ng bintana at may nakasabit na maliit na wind chime na marahang tumutunog sa tuwing umiihip ang hangin. Hindi naman pala ganun kaliit, sabi niya habang pumapasok. Pinapaganda ko lang para hindi mukhang kawawa. Biro ni Iyon. Hindi naman mukhang kawawa, sagot niya. Ang peaceful nga at saka ang homey ng vibes. Tahimik talaga rito sa probinsya, lalo na kapag tulog na si Tammy. Nasaan siya? Tanong niya. Sa loob, natutulog pa yata. Sagot nito. Ilang taon na ba siya? 5 years old. Napakurap-kurap si Erin. 5? Oo, Napangiti ang lalaki. makulit yun, manang-mana sa akin. Warning ko na sa'yo. Dapat na ba akong kabahan? Biro niya. Biro lang. Sagot nito. Natawa siya. Maya-maya pa ay bigla silang napahinto nang marinig ang maliit na boses mula sa loob ng kwarto. Papa? Agad na napalingon si Erin. Lumabas mula sa kwarto ang isang maliit na batang babae na may magulong buhok at hawak ang isang lumang stuffed toy. Kinusot-kusot nito mga mata habang naglalakad papunta kay Iyon. Papa, sino po siya? Tanong ng bata habang nakatingin sa kanya. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Iyon habang yumuyuko para buhatin ang anak. Tammy, gising ka na pala. Sabi nito. Papa, may bisita po tayo? Tanong ng bata. Napatingin si Iyon sa kanya. Tila hindi nito alam kung paano siya ipapakilala sa anak. Pansin na pansin niya yon kaya siya na nagsalita. Hi, baby! Sabi niya na bahagyang kinawayan ng bata. Sumilip ito mula sa balikat ng ama. Hello po! Mahina nitong sagot. Anong pangalan mo? Tanong niya. Tammy po. Napangiti siya. Ang ganda naman ng pangalan mo. Tinitigan siya ng bata ng ilang segundo. Saka nito bahagyang hinila mukha ng ama para balingan siya nito. Papa! Ano yun? Tanong ni Iyon. Siya na po ba yung bago kong mama? Nanlaki ang mga mata ni Erin. Napalingon siya kay Iyon. Tammy, Bulong na lalaki. Sinabi ni Lola may darating daw po rito sa atin na mag-aalaga sa akin. Dagdag pa ng bata. Hindi agad nakapagsalita si Erin. Tahimik siya napatingin sa batang yakap-yakap ang ama nito. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Wow! Bulong niya habang nakatingin kay Iyon. 2 months lang ang usapan natin pero mukhang may ibang planong mundo para sa akin. Napakamot si Iyon sa ulo. pasensya na. Sabi nito. Umiling siya sa kabahagyang umiti kay Tammy. Hindi naman problema. Sabi niya. Lumapit siya ng kaunti sa bata. Pero Tammy? Sabi niya ng marahan. Po? Sagot ng bata. Hindi ako mama mo. Tumango ang bata. Pero, dagdag niya na nakangiti. Pwede muna ako maging friend mo. Saglit na nag-isip si Tammy bago ito ngumiti na malawak. Okay. Natawa siya sa kakuitan ng bata. 5 years old na si Tammy at maagang nawala ang ina kaya siguro mukhang sabik na sabik itong magkaroon ng mother figure. Mahilig siya sa bata kaya paniguradong walang magiging problema at magiging kaklose niya agad ito. Gutom na ba kayo? Magluluto na ako ng lunch nating 3. Ani Iyon, tumango siya. Actually, kanina pa nagre-reklamon tiyan ko sa gutom.
Sagot niya. Bakit hindi ka man lang ba pinakain muna sa inyo bago ka nila inihati dito? Ngumuso siya. Hindi mas excited kasi sila na sa wakas ay mawawala na rin ako sa bahay namin. Hindi ba magandang trato nila sa'yo? Umiling siya. Bastarda lang ako ni Dad. Maaga ring namatay ang mami ko kaya walang choice kundi ang iuwi ako sa kanila. Simula no, naging masalimuot na rin ang buhay ko. Hindi kasi matanggap ni Tita Pinky na may naging anak sa ibang babae si Dad. Don't worry, tanggap na tanggap ka namin dito sa bahay ni Tammy. Hindi ka namin itataboy kahit kailan. Thank you, Ion. Ngumiti lang sa kanya ang lalaki. Maagang nagising si Erin kinabukasan. Ngunit mas maagang nagising sina Ion at Tammy. May pasok pala sa school ang bata kaya maaga itong kumilos. Kumakain na ito ng breakfast ng abutan niya. Good morning! Bati niya sa dalawa. Dapat pala masagahan kong gising para ako yung magluto ng breakfast natin. Anya. It's okay, Erin. Ani Iyon habang inilalapag sa mesa ang isang plato na may lamang hotdog at itlog. Unang araw mo pa lang naman dito, nag-a-adjust ka pa. Isa pa, kaya ko naman itong lahat. Ako rin naman talagang gumagawa nito. Iba na kasi ngayon, Iyon. Nandito ako at libreng nakikitira sa inyo. Siyempre, kailangan ko rin namang mag-ambag kahit na paano. Hindi na kailangan niya na rin. Ang mabuti pa, maupo ko na rin at sabayan mo kumain si Tammy. Mamaya pwede kang sumama sa amin kapag ihatid na siya sa eskwelahan. Tumango siya. Naupo siya sa tabi ni Tammy at agad na nilagyan ng pagkain ng plato nito. Are you ready for school, baby? Tanong niya sa bata. Yes po, Tita Erin. Excited na po pumasok at mag-aral ng bagong lesson. Sagot nito. That's good, baby. Kain ka na marami ha, para may energy ka sa pagsagot sa klase mamaya. Opo. Matapos ang huling iniluluto ni Iyon, naupo na rin ito sa kabisera. Nagdasal pa muna silang tatlo bago nagsimulang kumain. Maraming ikinukwento si Tammy na kung ano-anong karanasan nito. Kung hindi pa sila i-remind ni Iyon na tanghali na, ay baka nagtuloy-tuloy pa rin sila sa pagkukwentuhan. Ako na maghuhugas itong mga pinggan dahil ikaw naman na nagluto. Asikasuhin mo na lang si Tammy para mahatidan natin siya sa school niya. Anya kay Iyon nang kunin nito ang mga ligpitin sa kanyang kamay. Thank you, Erin. Ngumiti lang siya at inasikaso ng habag. Mabilis niyang hinugasan ng mga plato na ginamit nila. Kakaunti lang naman yon kaya madali rin siya nakatapos. Nang makapagpunay siya ng kamay ay dumiretso na rin siya sa sala kung saan niya naririnig ang dalawa. Ipit na po, Papa. Sabi ni Tammy sabay abot ng ponytail sa ama. Natatawang kinuha naman yon ni Iyon at nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Kinuha nitong isang vacuum sa malapit. Pagkatapos ay ipinasok sa hosepipe ang buhok ni Tammy. Agad siyang tumakbo sa saksakan ng vacuum at binunot yon. Nagtataka naman si Iyon nang mamatay ang vacuum at sinuri pa nito yon. Lumapit siya sa mag-ama saka tinaasan ng kilay si Iyon. Ganyan mo ba palagi ginagawa ang buhok ni Tammy? Tanong niya rito. Dahan-dahang tumango ang lalaki. Oo, nakasanay na rin namin. Hindi ko kasi alam kung paano gawin yan eh. Kailangan pa namin palagi nakaipit sila sa school para mas presentable raw tignan. Inosenteng sagot nito. Bumuntong hininga siya. Ang hirap pagalitan ng lalaki dahil nauunawaan naman niya ito. Bukod pa doon ay hindi naman din kasi nito gawain ng mga ganoong bagay. Hay, akin na yung mga ponytail. Ako na mag-iipit sa buhok niya. Hindi mo pwedeng gamitin ang vacuum para maipitan si Tammy dahil baka maaksidente pa bigla. Ngayon na nandito na ako nang palaging gagawa nito para sa kanya, okay? Anya. Tila nagningning naman ang mga mata ni Tammy. Really, Tita Erin? Tanong nito sa kanya. Oo naman, sagot niya. Now, come on. Ipitan na kita ng buhok at baka malate ka pa sa school. Matapos niyang i-braid ang buhok ni Tammy, magkakasama naman nilang inihatid ang bata sa school nito. Nakakatuwa nga kasi first time niyang makasakay sa isang jeepney na pagmamay-ari ni Iyon. Medyo may kalayuan sa bahay ang school kaya kailangan pang gumamit ng jeep para makarating doon. Gusto mo ba sumama sa loob? O hintay mo na lang ako rito na makabalik? Tanong ng lalaki sa kanya pagka-park nila sa labas ng school. Magtatagal ka ba sa loob? Tanong niya rito. Baka, kailangan ko pa rin kasing kausapin ng teacher ni Tammy. Ganun ba? Sige, sasama na ako Bumaba na rin si Erin at hinawakan ng kamay ni Tammy.
Sabay-sabay na silang tatlo na naglakad papuntang classroom ng bata. Na makaupo ito ay saka naman sila lumapit sa teacher nito para kausapin. Pinapatawag niyo raw po ako, Miss Sylvia. Bungad ni Iyon. Agad naman na napatingin ng guro sa lalaki. Kitang-kita ang biglaang pagbabago ng ekspresyon nito. Kung kanina'y wala itong kagana-gana, napalitan yun ng sigla. Nandito na po pala kayo, Mr. Ferrer. Maarteng sagot nito. Kung hindi nga lang bastos kapag sinagot niya ito ay ginawa na niya. Teacher na teacher pa man din pero inuuna pa ang pagpapakyut sa tatay ng estudyante. Bakit niyo po ako pinatawag? May problema po ba kay Tammy? Nag-aalalang tanong ni Iyon. Titig na titig pa rin ang babae sa fiancé niya, kaya naman kinatok niya ang mesa nito para mabalik sa uliran. Agad naman itong humingi ng paumanhin at masama siyang tinitigan. Actually, kahapon nabuli si Tammy. Inaasar-asar kasi siya ng mga classmate niya dahil wala raw inaang bata. Napagsabihan at napangaralan ko na naman ng mga classmate niya. Pero natatakot ako sa magiging dulot nun kay Tammy. Bukas meron kaming event dito sa school, family day. Magdadala kayo ng kahit anong pagkain dahil napagkasunduan namin na potluck tayo. At sa family day, mas maganda sana kung kumpleto tayo. Na may kasamang mami si Tammy para hindi na siya mabuli pa ulit ng mga classmate niya. Mahabang litanya nito. I'm her mother, Miss Sylvia. At huwag po kayong mag-alala dahil a-attend po ako ng family day bukas kasama silang dalawa. Anya. Kitang-kita niya ang pagkamangha sa mga mata ni Iyon nang dahil sa kanyang sinabi. Mukha nagulat naman si Miss Sylvia. Agad itong tumayo ng tuwid at nagseryoso na. Pero medyo nababother ako sa bullying na nangyayari sa anak ko. Really? At their age? Nagagawa na nilang mambully? Anya. I'm sorry po, Mrs. Ferrer. Nahuli ko naman po agad ang ginawa nilang pambubuli kay Tammy kaya napagsabihan ko sila. Tumango na lang siya at hinayaan na si Iyon ang makipag-usap sa guro ng bata. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala ng lahat ng guro, estudyante at mga parents sa paaralan ni Tammy. May mga makukulay na banderitas na nakasabit sa mga puno, may mga mesa ng pagkain sa gilid at may maliit na entablado sa harap kung saan nakapila mga batang magpe-perform. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Erin habang nakatayo sa tabi ni Tammy. Mahigpit ang hawak ng bata ang kamay niya, halatang excited sa mga magaganap. Tita Erin, tignan mo po oh! May face painting pang kasama. Gusto ko po sanang itry. Halos pasigaw na sabi ni Tammy habang itinuturo ang isang mesa. Napangiti siya. Face painting agad? Hindi ka ba muna manonood ng program? Umiling ito. Mamaya na po yun. Please? Hi, okay. Pero isang design lang wala pang papa mo at hindi tayo makapagpaalam sa kanya. Yes po. Thank you po, tita. Masayang sagot ng bata. Habang naglalakad sila papunta sa mesa ng nagfe-face painting, napansin ni Erin na matangkad na lalaking papalapit mula sa kabilang direksyon. Si Iyon yon. Nakasuot ang simpleng polo at dark jeans. Ngunit kahit ganoon ay halatang halata pa rin ang presensya nito. Napahinto si Tammy. Papa! Agad na kumala si Tammy sa kamay niya at tumakbo papunta sa ama. Hey, princess! Sabi ni Iyon habang sinasalubong ang anak at agad itong binuhat. Miss na miss mo na ba ako? Nahuli ito ng dating dahil may inayos pa itong delivery ng mga mangga sa bayan. Opo, Papa, pero buti nandito na po kayo. May sayaw po kasi ako mamaya. Proud na sabi ni Tammy. Talaga? Sasayaw ka talaga sa harap ng maraming tao? Oo naman po. Huwag ka nga tumawa, Papa. Natawa si Iyon saka siya sinulyapan. He's such a good-looking guy. Ang swerte ng babaeng mamahalin nito. Good morning. Sabi nito. Bahagya siyang tumango. Good morning. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita ulit si Tammy. Papa, sumali po kayo ni Tita Erin sa mga games mamaya ha. Gusto ko pong manalo ang family natin kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng mami na kasama sa school. Games? Kunot noon tanong ni Iyon. Opo, family games. Sagot ni Tammy. Dapat kasali raw po doon ng mami at daddy. Lumamlam ang mga mata ni Erin. Hindi siya sporty pero para sa bata ay gagawin niya lahat para lang manalo sila. Ewan niya kung bakit pero hindi niya talaga kaya makitang malungkot ito.
Sumali tayo. Simpleng sabi ni Iyon sa kanya. Okay lang ba sa'yo o ayaw mo bang pagpawisan? Ha? Family day ito ni Tammy, kaya pwede bang pagbigyan na lang natin siya? Promise, babawi kami pagkatapos itong lahat. Okay, fine. Sagot niya. Really, Tita Erin? Masayang sabi ni Tammy. Yay! Complete ang family ko ngayon. Thank you po, Tita Erin. Pwede po ba kitang tawaging mami ngayong araw? Of course, baby. Makalipas ang ilang minuto, nasa gitna na sila ng field kasamang ibang pamilya. Maraming nagsisigawan at nag-cheers sa bawat grupo. Kitang-kitang excitement sa lahat ng batang naroon. Next game naman tayo! Sigaw ng MC. Three-legged race! Napalingon si Erin kay Iyon. Three-legged? Bulong niya. Relax. Sagot ni Iyon. Di rin tayo papatalo dyan. Paano kung matalo tayo? Mabagal akong tumakbo. Mahinang sabi niya. Lumapit ang teacher na may hawak na panyo sa kanila. Ma'am, pakitali po ang paa niyo sa asawa niyo. Napangiwi si Erin sa sinabi nito. Fiancé niya lalaki pero hindi pa rin siya sanay doon hanggang ngayon. Hindi ko po siya. Ngunit hindi na siya pinansin ng teacher. Napabuntong hininga siya saka tumingin kay Iyon. This is embarrassing. Bahagyang ngumiti si Iyon. You're the one who said yes. Hindi ako nagsabi ng yes. Bulong niya. Ikaw. Lumapit ito at ito mismo nagayos ng tali sa paa nila. Saglit na napatigil si Erin na maramdaman ang kamay nitong bahagyang dumampi sa kanyang binti. Iyon! Saway niya rito. Tapos na. Sabi nito habang tumatayo. Mas lalo siyang kinabahan nang mapansing halos magkadikit na sila. Ready? Tanong ni Iyon. Hindi pa. Nakanguso niyang wika. Too late. Go! Narinig nilang sigaw ng MC. Nagsimula na ang race. Halos lahat ng mga magulang ay competitive. Walang plano na magpatalo. Dahan-dahan lang! Bulong ni Erin. Ikaw kaya nagmamadali. Sagot ni Iyon. Ha? Ikaw kaya? Bigla siya nadapa nang mawalan sila ng balanse. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, ay agad siyang nahila ni Iyon papalapit sa katawan nito. Napahawak siya sa balikat na lalaki habang halos magdikit ang mga mukha nila. Sandaling natahimik ang paligid sa pandinig ni Erin. Titig na titig siya sa guwapong mukha ng lalaki at sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang bumilis ang pintig ng puso niya. Careful. Mahina nitong sabi. Kasalanan mo to. Bulong niya. Ramdam niya ang pag-iinit ang pisngi sa nangyari. Ngumiti si Iyon. Kung kasalanan ko, bakit hanggang ngayon ay nakahawak ka pa rin sa akin? Bigla niyang napansin ang kamay niyang mahigpit na nakahawak sa polo nito. Agad siyang bumitaw. Huwag kang assuming. Nginisian lang siya nito. Muli sila naglakad. Sa gilid ng field, masiglang kumakaway si Tammy. Papa, Mama Erin, bilisan niyo po! Napangiti si Iyon habang nakatingin sa anak. Looks like we have a fun. Napabuntong hininga si Erin, ngunit hindi niya rin napigilang mapangiti. Pagdating nila sa finish line, halos sabay silang napaupo sa damuhan ni Iyon. Humahangos siya. Ay grabe, hindi na ako sasali ulit. Umupo si Tammy sa harap nila. You did great, Mama! Anito. Last place kami, sagot niya. Pero ang sweet po ninyo ni Papa. Halos mabilaukan si Erin sa narinig. Ha? Tumawa si Tammy. Kanina muntik na po kayong mag-kiss, nakita ko po yun. Tammy? Gulat na sabi niya. Tahimik lang na nakatingin si Iyon sa kanila, ngunit pansin na pansin ang ngiti nito sa labi. Hindi yun mangyayari, sabi na lang niya. Sigurado ka? Tanong ni Iyon. Napatingin siya rito. Anong ibig mo sabihin? Bahagya itong yumuko. Saka mahinang nagsalita malapit sa tainga niya. Kung mangyari man, hindi naman siguro masama. Natigilan siya. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa gilid niya ay tuwan-tuwang pumalakpak si Tammy. Yay! Papa likes Mama Erin! Pag-uwi sa bahay ay agad na nakatulog si Tammy. Hinayaan ni Iyon si Erin na samahan ng bata sa kwarto.
Nakatulog na si Tammy, mukhang napagod sa dami ng ginawa natin kanina. Ani Erin na makalabas ito mula sa kwarto ni Tammy. Tumango siya. 5:00 na ng hapon at halos kauuwi lang nila galing sa school. Naupo sa tabi niya si Erin. Amoy na amoy niya ang pambabaing pabango nito. Maghapon silang nasa eskwelahan pero hindi man lamang niya maamuyan ng pawis sa babae. Can I ask you a question na rin? Tanong niya rito. What is it? Bakit pumayag ka sa kasal na ito? Nalulugi na kasi ang kumpanya ni Dad. Sabi niya kailangan na mag-merge ang pamilya nating dalawa para matiyak na hindi tuluyang lulubog ang negosyo ng pamilya ko. I have no other choice kaya pumayag na rin ako. Ito na lang may babayad ko sa lahat ng ginawa nila para sa akin simula nang akuin ako ni Dad. Dapat lang naman talaga niyang gawin yun dahil anak ka niya. Anak sa labas. Naging kabitidad ang mama ko. Huli na yung nalaman ni Mama. Buntis na siya sa akin na malaman niyang pamilyado pala si Dad. Eh ikaw, bakit pumayag ka sa arranged marriage na ito? Kuryosong tanong nito. At mayaman ang pamilya niyo sa Maynila kaya bakit dito ka sa probinsya naninirahan? Malalim siyang bumuntong hininga. Anak ako ng papa ko sa first wife niya. 7 taong gulang ako nung magkaroon siya ulit ng asawa. Asawa na hindi rin ako magawang tanggapin. 10 years old naman ako nung iwan ako ni Papa rito kasama ang Lola Sally ko. Nung una, hindi ko pa matanggap pero kalaunan, natutunan ko ring mahalin ang lugar na ito. Hanggang sa mamatay si Lola Sally, di na ako umalis. Dito ko na rin nakilala si Lily, ang nanay ni Tammy. Simple lang pamumuhay namin pero masaya naman kami. Kahit ang pagsasaka lang ang trabaho ko, nagawa ko namang mag-provide para sa pamilya ko. Hanggang sa pati si Lily, kinuha na rin sa akin ng Panginoon. I'm sorry. Umiling siya. Pumayag ako sa kasal na ito kasi naisip ko na kailangan na talaga ni Tammy ng babaeng tatayo bilang nanay niya. Iniisip ko na baka ikaw na yung matagal na namin kailangan na dalawa. Aaminin ko sa'yo, nung una ay nagdadalawang isip pa talaga ako sa lahat. Ayoko pa nga sanang ipakilala agad sa'yo si Tammy dahil natatakot ako na kapag hindi mo kami tanggap, ay malungkot ang sobrang anak ko lalo na kapag napalapit siya sa'yo. Nanahimik sandali si Erin. Kita niyang bahagyang paggalaw ng mga daliri nito sa laylayan ng damit na para bang may iniisip na mabigat. Akala mo ba hindi ako natakot? Mahinang sabi nito. Napatingin siya rito. Natakot sana. Natakot kaya ako nung sinabi mo na single father ka. But not in a bad way ha. Natakot ako kasi hindi ko alam kung paano maging ina. Hindi ko nga naranasan lumaki na buong pamilya ko. How can I be something I never had? Pero kanina, nung hinawakan ni Tammy ang kamay ko habang naglalakad kami sa hallway ng school, hindi ko alam kung bakit pero parang ayoko na siyang bitiwan eh. Ayoko mawala sa tabi niya, sa tabi niyong dalawa. Hindi niya napigilang mapatitig sa babae. Masaya si Tammy na makasama ka. Hindi ko pa nakitang ganong kasayangan ako. Sabi niya. Masaya rin ako sa kanya. Sagot nito agad. Ang kulit niya pero ang lambing. Na sinabi niyang gusto niya akong tawaging mommy. Muntik na akong umiyak. Sobrang saya ko lang talaga. Bahagyang kumirot ang dibdib ni Ion sa narinig. Di mo kailangang pilitin ang sarili mo. Sabi niya. Kung hindi ka komportable, Ion. Naputol ang sasabihin niya nang tawagin itong pangalan niya. Diretso siyang tinignan ni Erin. Huwag mong isipin na ginagawa ko lang ito dahil sa utang na loob ko kay Dad. Sabi nito. Oo, yun ang dahilan kung bakit ako pumayag sa kasal. Pero hindi ibig sabihin niyo na hindi ko susubukan. Ha? Tanong niya. Subukan na maging mabuting asawa sa'yo. Sagot nito. At maging mabuting ina kay Tammy. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong gumaan sa loob niya. Hindi ako perpekto. Dagdag pa ni Erin. Marami akong hindi alam. Baka magkamali ako paminsan-minsan. Lahat naman tayo nagkakamali. Sagot niya. Kahit ako. Bahagyang natawa ang babae. Talaga? Mukha kang taong bihirang magkamali. Napailing siya. Kung kilala mo lang ako noon, iisipin mong ibang taong tinutukoy mo. Ganon? Nakangiting tanong nito. Ano bang ginawa mo noon? Marami. Maikling sagot niya. Tumaas ang kilay ni Erin. Mukhang may mga kwento kang hindi mo pa sinasabi May mga kwento rin naman sigurong ayaw mo ikwento, di ba? Pero sasabihin ko rin kapag handa na ako. Natahimik ito sandali bago marahang umiti. Fair enough. Ilan segundo silang parehong tahimik.
Tanging huni na mga kuliglig sa labas at mahina nilang paghinga ang maririnig. Iyon, muli nitong tawag. May isa pa akong tanong. Ano yun? Kung hindi dahil sa negosyo ng pamilya namin, kung nagkataong nagkakilala tayo sa ibang paraan, sa tingin mo ba, magugustuhan niyo pa rin ako makasama ni Tammy? Nangunot noon niya sa tanong nito. Hindi niya inaasahang maririnig yon. Hindi ko alam. Tapat niyang sagot. Bahagyang natigilan ng babae. Pero, Tugtong niya. kung ganun ka pa rin kabait kay Tammy tulad ng pinapakita mo simula nang dumating ka rito, malamang ay oo. Unti-unting napangiti si Erin. Good answer. Napailing siya. Hindi yun sagot na sinabi ko lang, totoo yun. Mas lalo tuloy akong kinakabahan. Biro nito. Bakit naman? Dahil mukhang kailangan ko talagang pagbutihin. Sagot nito. Ayong masabi ng anak mo balang araw na mali ang pinili mong asawa. Hindi niya napigilang matawa ng mahina. Trust me. Sabi niya. Kung may isang taong madaling mapasaya, si Tammy, ikaw na yon. Talaga? Oo. Sandaling tumahimik ang babae bago marahang nagsalita muli. Salamat iyon. Para saan? Sa pagtitiwala sa akin. Sagot nito. Tumingin siya sa saradong pinto ng kwarto ni Tammy. Pagkatapos ay muli siyang bumaling kay Erin. Hindi pa kita lubos na kilala. Sabi niya. Pero kung patuloy mong mamahalin si Tammy, sapat na yun para sa akin. Napangiti ang babae. Ngunit sa pagkakataong yon ay mas malambot na ang ngiti nito. Hindi mahirap mahalin si Tammy iyon. Kahit na sinong babae sobrang swerte kapag siya yung naging anak. 3 linggo na si Erin sa probinsyang yon at 3 linggo na rin niyang kasama ang mag-ama. Walang pagsadla ng kaligayahan niya. Kung alam lang niya na kina Iyon at Tammy niya lang matatagpuan ang pagmamahal ng isang totoong pamilya, sana noon pa lang ay pumayag na siya agad sa kasal at hindi na nagmatigas pa. Tinutulungan niyang magtanim ng mga halaman si Iyon. Nasa harapan lang sila ng bahay. Si Tammy naman ay nakaupo sa maliit na upuan, hindi kalayuan sa kanila. Naging bonding na nila yung 3 tuwing weekend at kapag walang pasok si Tammy. Masaya ka po ba dito, Mama? Tanong ni Tammy sa kanya. Nasanay na siya na mamantawag sa kanya ni Tammy. Hindi na niya itinama ito at gustong-gusto rin naman niya kapag tinatawag siyang ganoon ng bata. Katatapos niya lang magtanim ng kalamansi. Si Iyo naman ay pumasok sa loob ng bahay para gumawa ng kanilang merienda. Of course, baby. Hindi mo lang alam kung gaano niyo ako pinapasaya ng papa mo. You made me feel loved at sa inyo ko lang naramdaman yun. Ibig po ba sabihin nun? Hindi mo na po kami iiwan ni Papa? Dito ka na lang po ba sa tabi namin? Yun ay kung papayag ang papa mo, bakit hindi? Nagningning ang mga mata ni Tammy. Kitang-kita niya ang labis na kasiyahan sa mukha ng bata. Yay! Thank you, Mama! Niyakap siya ni Tammy. Natatawang niyakap niya rin naman ito pabalik. Sa kalagitnaan ng kanilang yakapan ay may babaeng tumawag kay Tammy. Hi, Tammy! Kumusta ka na, baby? Where's your papa? Sunod-sunod na tanong nito. What are you doing here, Tita Kat? Nagtatanang-tanong ni Tammy. Namimiss ko na kayo ng papa mo eh. Sagot nito sabay baling sa kanya. Ramdam niya ang paghagod ng tingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Who is she, Tammy? Nakangiting tanong nito pero kita niya ang pagiging peke noon. She's my Mama Erin, Tita Kat. Malapit na po silang ikasal ni Papa. Sagot ni Tammy. What? That's impossible, Tammy. Kat, what are you doing here? Tanong ni Iyo nakakalabas na. Inilapag nito ang sandwich at juice na ginawa sa maliit na mesa sa labas ng bahay. 6 months ago pa yung huling bisita ko sa inyo rito kaya naisipan kong pumasyal. Hindi mo naman nasabi sa akin na ikakasal ka na pala. Anang babae. Napansin ni Erin ang bahagyang pag-igting ng panga ni Iyon. Sandali itong tumingin kay Tammy, tapos sa kanya naman, bago muling bumaling kay Kat. Hindi ko akalaing kailangan ko pang ipalam sa'yo tungkol sa pag-asawa ko. Malamig na sagot na lalaki. Really? Natatawang sabi ni Kat. After everything we had? After everything? Ulit ni Iyon na tila hindi natutuwa. Napakapit si Tammy sa braso niya. Papa, mahina nitong tawag sa ama.
Ngumiti si Iyon sa bata, ngunit halatang pilit lang yon. It's okay, baby. Go, sit down and eat your snack. Pero, Tami, mahinahon ngunit matigas na ulit ni Iyon. Tumango ang bata at dahan-dahang naupo sa maliit na mesa. Tahimik itong kumain ng sandwich ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanila. Huminga ng malalim si Kat at muling tumingin sa kanya. Ikaw si Erin? Tumango siya. Yes. Lumapit ng kaunti si Kat sa kanya. Girlfriend ka niya? Bago pa siya makapagsalita ay si Iyon ang sumagot. She's my fiancé. Bahagyang natawa si Kat. Hindi yun tunog masaya. Mas parang nanunuya. Fiancé? May problema ba ron? Tanong ni Iyon. Of course, yes. Sagot ni Kat. Dahil kung may ikakasal man sa'yo, Iyon, dapat ako yon. Napatingin siya kay Iyon. Kita niya ang pagkunot ang noon nito. Kat, stop this. Babala nito. Stop what? Taas kilay na sagot ni Kat. I'm just telling the truth. Ano bang gusto mong mangyari? Ano pa ba? Bahagyang tumawa si Kat. I'm Tommy's mother, Iyon. Hindi man kami related by blood, pero ako ang kasama mo magpalaki sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Erin sa maliit na pala na hawak niya. Hindi niya inaasahan yon. Hindi niya tuloy alam kung paano magre-react. Napatingin siya kay Tommy. Tahimik lamang ang bata na kumakain. Bumaling siya kay Iyon. Iyon, mahinang tawag niya. Ngunit hindi agad sumagot na lalaki. 6 months ka nawala, Kat. Malamig ditong sabi. Tapos bigla kang susulpot dito at gagawa ng eksena? Namimiss ko na kasi ang anak ko. Sagot ni Kat. Talaga? Yes! Then, where were you all those months? Hindi agad nakasagot si Kat. Ngunit mabilis din itong nakabawi. Nabisi ako sa trabaho. May sarili rin naman akong buhay. Di ko naman pinipili to sa'yo, Kat. Matagal nang natapos ang relasyon natin. May kanya-kanya tayong buhay ngayon. Mama Erin makes us happy, Tita Kat. Singit ni Tommy. Bahagyang natawa ang babae. Really? Tumango si Tommy. She takes care of me. She reads stories to me before I sleep. She already braids my hair. Proud itong sabi. Saglit na natahimik si Kat. Tommy, tawag nito, ngunit umiling ang bata. You left us. Naramdaman ni Erin ang bahagyang pagpisil ng kamay ni Tommy sa kanya. I didn't leave you. Sagot ni Kat na halatang naiinis na. You did. Matigas sa sabi ni Tommy. Papa cried before. Napatingin si Erin kay Iyon. Bahagya itong napatingin sa ibang direksyon. Tila ayaw maalala ang sinabi ng anak. Tommy, babala ni Kat. But Mama Erin never made Papa cry. Dagdag pa ng bata. Parang may kumurot sa dibdib ni Erin. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maaawa sa nangyayari. Napatingin si Kat sa kanya. Ngayon ay wala nang ngiti sa mukha nito. So, this is your doing? Malamig ditong tanong. You turned my daughter against me? Umiling agad siya. No, I didn't. She didn't do anything. Putol ni Iyon. Tommy is just telling the truth. Natahimik si Kat sandali. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Fine. Anito. Kung ganyan ang gusto nyo, tumingin ito kay Tommy. Remember this, baby. I'm still your mother. Ngunit kumapit lang si Tommy sa tagiliran niya. Wala nang nagawa si Kat kundi ang umalis na lang. Who is she, Iyon? Bakit hindi mo nasabi sa akin ang tungkol sa kanya? Inis na tanong ni Erin sa lalaki. Hinintay pa muna niya makatulog si Tommy at makapagsarili silang dalawa ni Iyon bago niya ito kinumpronta tungkol sa babae kanina. Bumuntong hininga si Iyon, saka lumapit sa kanya at masuyo siya ni Yakap. I'm sorry. Bulong nito. I don't need your apology. I want an explanation, Iyon. Who is she? Ilan sandali pang natigilan na lalaki bago tuluyang sumagot sa kanya. 3 years ago, nakilala ko siya sa baile sa bayan. Mabait siya, malambing at punong-puno ng pagmamahal. Noong una, purong pagkakaibigan lang ang tinginan namin sa isa't isa.
Hanggang sa lumalim yun at nagkaroon kami ng relasyon. Gaya mo, mahal na mahal din niya si Tammy. Nalagaan niya kaming dalawa at para na talaga kami isang buo at masayang pamilya. Not until, iwanan niya kami after a year of our relationship. At sabi niya hindi niya kaya manatili sa buhay namin dahil ito lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Iniwanan niya kami at pinagpalit niya ako sa Amerikanong nakilala niya online. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa kanya? Dahil hindi ko alam kung pagmamahal ba yung nararamdaman ko sa kanya noon. Na-appreciate ko lang siya dahil kailangan ko ng katulong sa pag-aalaga kay Tammy. At dami ko nagawang mali noon na sobrang pinagsisisihan ko Erin. Hindi ako proud sa nagawa ko sa kanya kaya hinayaan ko na rin siya lumayo. Bakit parang may nararamdaman ka pa rin sa kanya? Napakurap-kurap si Iyon. Sandali ito napayo ko. Tila naghahanap ng tamang salita. Hindi ganun yun. Then, explain it to me. Hindi ko lang talaga inaasahang babalik siya. Sabi nito. Akala ko tapos na talagang lahat sa amin. Pero bumalik siya. Yes. At nakita mo siya. Tumango ang lalaki. Natawa siya ng mahina ngunit may pait. Ang galing ng tadhana, no? Sabi niya. Ang tagal niyang nawala tapos bigla siyang babalik kung kailan nandito na ako. Erin, hindi ganun ang iniisip ko. Then what are you thinking? Mabilis niyang tanong. Napahawak si Iyon sa batok nito. Nagulat lang ako. Sagot niya. Wala na yon. Wala na? Ulit niya. Yes. Tinitigan niya ito ng matagal. Kung wala na, bakit parang hindi ka mapakali kanina? Hindi agad nakasagot si Iyon at dahil doon, kaya mas lalong kumirot ang dibdib niya. Iyon, tumingin ka sa akin. Unti-unting nag-angat ng ulo ang lalaki. Diretso niyang sinalubong ang mga mata nito. May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Erina, Just answer the question. Tumahimik ang lalaki ng ilang segundo. Halos marinig ni Erin ang sariling tibok ng puso niya habang naghihintay. Pagkatapos ay dahan-dahang umiling si Iyon. hindi ko na siya mahal. Bahagya siya nakahinga, ngunit hindi pa rin nawala ang bigat ng pakiramdam niya. Pero, maingat niyang sabi. Nasaktan ka pa rin ang iniwan ka niya. Of course, nasaktan ako. Agad na sagot ni Iyon. She became part of our lives. Nasanay ako na nandyan siya para kay Tammy, para sa amin. Para sa'yo. Mahinang dugtong ni Erin. Tumahimik ulit si Iyon. Iyon, sabi ni Erin ng halos pabulong. Kung bumalik siya para bawiin ka, ano gagawin mo? Agad na napatingin ang lalaki sa kanya. Erina, Huwag mo kong lokohin. Putol niya. Sabihin mo sa akin na totoo. Lumapit si Iyon at hinawakan ang magkabilang balikat niya. hindi ko siya pipiliin. Sigurado ka? Yes, Even if she asks you to try again? Tumitig si Iyon sa mga mata niya. I'm not the seaman I was 6 months ago. Hindi yun ang tinatanong ko. Ikaw ang pipiliin ko. Hindi siya agad nakapagsalita. Pakiramdam niya dapat ay gumana ang dibdib niya sa narinig. Pero may kung anong takot pa rin gumagapang sa isip niya. Words are easy, Iyon. Mahina niyang sabi. Nangunat na noon na lalaki. What do you mean? Madaling sabihin na akong pipiliin mo. Sagot niya. Pero ibang usapan na kapag nandito na siya. Kapag araw-araw mo na siya nakikita. Erina, Hindi ako tanga. Dugtong niya. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya kanina. Bahagyang nanigas na lalaki. Parang may bahagi sa'yo na biglang nabuhay ulit. Natahimik si Iyon. Hindi kita kinukontra. Sabi niya, hindi kita sinisisi sa nararamdaman mo. Pero kailangan kong malaman kung saan ako nakatayo sa buhay mo. Erina, listen to me. Hindi. Mahinang sagot niya. Ikaw ang makinig. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ayong maging panakipbuta sa isang bagay na hindi pa pala tuluyan tapos. You're not a replacement. Then prove it. Saglit na natahimik ang lalaki. Paano? Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Kapag dumating ang araw na kailangan mong pumili, huwag mong hintayin na ako pang umalis. Bahagyang napahigpit ang hawak ni Iyon sa mga balikat niya. Hindi tayo aabot sa ganun. Hindi na siya sumagot pa. Ilang araw nang ramdam ni Iyon ang panlalamig sa kanya ni Erin. Alam niyang mali ang ginawa niyang pagtatago rito ng tungkol sa naging nakaraan niya. Pero hindi naman kasi yun intensyonal.
Hindi na nga niya naalala si Kat kung hindi lamang ito nagpakita sa kanya ulit. Galit pa po ba sa'yo si Mama Erin, Papa? Pati po ba sa akin galit din siya kasi hindi ko nasabi sa kanya tungkol kay Tita Kat? Tanong ni Tammy nang sunduin niya ito sa school. Palagi nilang sinusundo ni Erin si Tammy sa eskwelahan at ngayon lang ang unang beses na tumangging sumama ang babae sa kanya. Mukhang malaki nga ang tampo nito sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ni Tammy. Hindi galit sa'yo Mama Erin mo, princess. Sa akin lang siya galit kasi may nagawang bad si Papa. Bakit hindi ka po mag-sorry? Di ba po ikaw yung nagturo sa akin kung paano mag-sorry lalo na sa nagagawa natin ng bad? Napangiti siya. Yes, baby. Magsasorry si Papa. Gusto mo ba akong tulungan sa naiisip kong gawin? Bakit? Ano po bang gusto mong gawin para i-forgive ka na ni Mama Erin? Gusto ko sanang haranayin ng mama mo. Nagliwanag ang mukha ni Tammy. I'll sing for you, Papa! Natawa rin tuloy siya sa sayang nakikita sa mukha ng anak. Papa, Yes, baby. kapag nag-sorry ka po, sasabihin mo rin ba sa kanya lahat? Lahat? Tanong niya. Opo, sabi po ng teacher ko, kapag nag-sorry ka, dapat honest ka. Napangiti siya sa sinabi nito. Tama ang teacher mo. Bakit parang kinakabahan ka po, Papa? Diretsyo nitong tanong. Natawa siya ng mahina. Alata ba? Opo. Napabuntong hininga siya. Kasi mahal ko Mama Erin mo. Ay, Napangiti si Tammy. At natatakot akong baka hindi na niya ako patawarin. Saglit na natahimik ang bata bago hinawakan ng pisngi niya gamit ang maliliit itong palad. Papa, Yes, princess? hindi po ganun si Mama Erin. Nangunot ang noon niya. Bakit mo nasabi? Kapag nagtatampo po siya sa akin sa tuwing may nagagawa po akong mali, binibilhan niya pa rin po ako ng ice cream at palagi pa rin niya ako nilalambing. Natawa si Iyon. At kahit galit po siya sa inyo, Ngumiti si Tammy. tinitignan niya pa rin kayo kapag hindi kayo nakatingin. Bigla siya natigilan. Ha? Opo, kanina po sa bahay. Akala ni Mama Erin tulog ako, pero nakita ko siya na nakatingin sa picture yung dalawa sa phone niya. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga? Opo, Unti-unting sumilay ang pag-asa sa dibdib niya. Papa, Sabi ulit ni Tammy. Yes, baby. kapag kumanta tayo mamaya, pwede po bang may flowers din? Flowers? Opo, para romantic. Napailing siya habang natatawa. Saan mo ba natutuhan ng mga yan? Napanood ko lang po. Napangiti siya. Oh, sige, bibili tayo ng flowers. Tapos kakanta tayo. Yes. Tapos sasabihin mo po kay Mama, sorry. Yes. Tapos sasabihin mo po sa kanya na mahal mo siya. Of course. Tumigil si Tammy sa paglalakad at seryosong tumingin sa kanya. Papa, Yes? kapag hindi pa rin siya pumayag, Nangunot ang noon niya. Ano? Ngumiti ng malapad ang bata. uulitin pa rin po natin hanggang pumayag siya. Natawa ng malakas si Iyon habang binubuhat ang anak. Ang kulit mo talaga. Mana po ako sa'yo eh. Sagot ni Tammy. Napailing siya ngunit hindi niya mapigilan ng pagiti. Pagkatapos silang umalis sa eskwelahan, ay dumaan muna sila sa isang maliit na flower shop. Pagkababa pa lang ng sasakyan ay agad nang hinila ni Tammy ang kamay niya. Papa, dalian po natin. Sandali lang, princess. Hindi naman mawawala mga bulaklak. Natatawang anya rito. Pumasok sila sa tindahan at sinalubong sila ng amoy ng sariwang bulaklak. Lumapit ang isang matandang babae sa kanila. Magandang hapon po. Anong kailangan nyo? Flowers po para kay mama ko. Agad na sagot ni Tammy. Napangiti ang tindera. Ay, para pala kay mama. Ang sweet naman. Anang matanda. Hindi po. Mabilis sa sagot ng bata sabay turo sa kanya. Si Papa pong bibili. Nagkasala po kasi siya. Nanlaki ang mga mata ng matanda bago napatingin kay Iyon. Ganon ba, iho? Natatawang sabi nito. Napakamot siya sa ulo. Medyo, parang ganun na nga po. Tumawa ang matanda. Ay nako kung ganon, dapat maganda ang bulaklak na ibigay mo. Ano bang paborito ng asawa mo? Sunflower. Sagot niya agad.
Ay, may mga maganda kaming pagpipilian. Habang inaayos ng tindera ang bouquet, ay nagkukulitan naman sila ni Tammy. Maraming ibinibigay na tips sa kanyang anak para mas madali raw siyang mapatawad ni Erin. Papa, Bulong nito. Yes, sigurado po bang mapapatawad ka na ni Mama? hindi siya agad nakasagot. Hindi ko alam. Tapat niyang sagot. Napayuko ang bata. Pero gagawin ko lahat para mangyari yun. Promise? Promise. Ilan sandali pa, tinanggap na niya ang bouquet mula sa tindera. Salamat po. Good luck sa'yo, iho. Sabi ng matanda. Sana'y patawarin ka agad ng asawa mo. Sana nga po. Pagbalik nila sa sasakyan, ay maingat na kinuha ni Tammy ang bulaklak at inilagay sa kandungan. Ako po magbibigay nito kay Mama. Talaga? Opo, para mas mabilis siya mag-smile. Natawa si Iyon. Strategist ka pala, princess ko. Hindi ko po alam yun. Paraan yun para manalo sa laban. Ah, Nagliwanag ang mukha ni Tammy. ganun po pala. Habang pauwi sila ay unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Iyon. Sa loob ng ilang araw ay hindi siya halos kinakausap ni Erin. Maayos itong makitungo kay Tammy para kapag siya kaharap ay malamig ang mga mata nito at iyon ang mas masakit. Hindi ito sumisigaw sa kanya na mas matatanggapan niya. Hindi rin ito galit. Pero silent naman ang treatment sa kanya. Papa, Tawag ni Tammy. Yes, baby? kapag dumating tayo sa bahay, ako po unang kakanta ha? Talaga? Opo, tapos sasabihin ko kay Mama, patawarin mo na po si Papa. Napangiti siya sa pagiging supportive ng anak. Salamat, princess. You're welcome po. Tahimik ang buong bahay ng hapong yun. Nasa sala si Erin, tahimik na nakaupo sa sofa habang hawak ng isang tasa ng tsaa na matagal nang lumamig. Kanina pa siya nakatulala sa bintana. Pilit iniiwas ang isip sa isang taong ayaw niyang isipin, si Iyon. Narinig niyang pagbukas ng gate sa labas, nangunot na noon niya. Nandiyan na sila. Bulong niya sa sarili. Ilan segundo pa lumipas sa makarinig siya na mahihinang kaluskos sa labas ng bahay. Akala niya nung una ay ang kapitbahay lang nila yon. Ngunit maya-maya, may narinig siyang mahinang tugtog ng gitara. Ano yon? Lumapit siya sa bintana at bahagyang sumilip sa kurtina. Nalaki ang mga mata niya. Nakatayo sa harapan niya ng bahay si Iyon habang may hawak na gitara. Katabi nito si Tammy na may hawak na bouquet ng bulaklak. Tammy? Gulat na bulong niya. Ngumiti ng malapad ang bata na makita siyang sumilip sa bintana. Papa, nakita na po tayo ni Mama Erin. Malakas itong sabi. Napapikit siya sa hiya. Tumingin si Iyon sa bintana at agad itong nahuli ang mga mata niya. Hay, mahina nitong sabi. Hindi siya agad nakasagot. Erin, tawag ni Iyon. Hindi pa rin siya nagsalita. Mama Erin, Sigaw ni Tammy. lumabas ka na po. Napailing siya habang binubuksan ang pinto. Paglabas niya ay agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at ng dalawang pares sa mga matang nakatingin sa kanya. Tammy, sabi niya habang nakapamewang. Ano ginagawa mo sa labas? Mahamugan ka na. Napangiti ang bata. May mission po kasi ako. Anong mission? Kunot noong tanong niya. Operation, patawarin ni Mama Erin si Papa. Napakurap-kurap siya. Ano? Si Papa po kasi may kasalanan sa'yo, di ba po? Seryosong sabi ni Tammy. Kaya po kailangan niya kayong haranahin para i-forgive niyo na po siya. Tammy? Mahina ngunit may babala sa boses ni Erin. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, ay nagsalita na si Iyon. Please. Mahinang sabi nito. Napatingin siya sa lalaki. 5 minutes lang. Dagdag ni Iyon. Kapag ayaw mo, titigil na kami. Please, Mama Erin. Singit ni Tammy habang hinahawakan ng kamay niya. Kanina ko pa po pinapractice tong kanta. Napabuntong hininga siya. Ay, fine. Sabi niya sa wakas. 5 minutes lang, okay? Biglang lumiwanag ang mukha ni Tammy. Yay! Pero kapag nabulahaw ang kapitbahay, Hindi po sila magagalit. sabi ng bata. Napatingin siya kay Iyon. Sigurado ka ba rito?
Hindi, sagot nito. Pero susubukan ko. Napairap siya ngunit hindi na nagsalita pa. Huminga ng malalim si Iyon bago hinawakan ng gitara. Ready, princess? Tanong nito sa anak nila. Opo! Masiglang sagot ni Tammy. Nagsimulang tumugtog ng gitara si Iyon at maya-maya pa ay kumanta na. Napakurap-kurap si Erin. Papa, mali po yung chord mo. Bulong ni Tammy. Oo nga pala. Sorry, kinakabahan kasi ako. Napakamot sa ulo si Iyon. Napapikit siya. Bahagyang natatawa na. Sorry. Sabi pa na lalaki habang inaayos ang gitara. Papa, ulit po tayo sa umpisa. Sabi ni Tammy. Sige. Tumugtog ulit si Iyon. Mas maayos na ngayon ang tugtog nito. Naramdaman ni Erin ang bahagyang pagluwag ng dibdib niya. Unti-unti nang nawawala ang inis na nararamdaman. Nangunot ang noon niya. Hindi po yan ang part ng kanta, Papa. Bulong ni Tammy. Alam ko. Sagot ni Iyon. Dinagdag ko lang talaga. Napairap si Erin ngunit hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. Ang cute din ni Tammy sa ginagawa nitong pangungulit sa ama. Tumigil ito sa pagtugtog at tumingin sa kanya. Di ko sinasadya na itago sa'yo nakaraan ko. Tahimik lang si Erin na nakikinig dito. Kung pwede ko lang burahin yung araw na nasaktan kita, gagawin ko. Papa, Bulong ni Tammy. speech na po yan. Natawa ng mahina si Erin sa sinabi ng anak. Napakamot sa ulo si Iyon. Sorry. Tuloy niyo na po ang kanta. Utos si Tammy. Tumugtog ulit si Iyon. Maya-maya ay lumapit si Tammy sa kanya at iniabot ang hawak nitong bulaklak. Para po sa inyo, Napatingin siya sa bata. from Papa. Dagdag ni Tammy. Tumingin siya kay Iyon. Tahimik lamang ito nakatingin sa kanya, halatang kinakabahan. Erin, Mahinang sabi nito. I'm sorry. Hindi ko inaasahan na babalik si Kat. Hindi ko rin inaasahan na masasaktan kita ng ganito. Huminga siya ng malalim. Pero isang bagay yan sigurado ako. Dagdag ni Iyon. Ikaw lang mahal ko. Natahimik ang buong paligid. Papa, Bulong ni Tammy. kinakabahan na po ako. Natawa ng mahina si Erin. Bakit? Tanong niya. Baka po kasi hindi niyo siya patawarin. Ang pangit pa naman ang kanta ni Papa. Napatingin siya kay Iyon tapos kay Tammy. Tammy, sabi niya. Po, Alam mo ba kung anong kasalanan ng papa mo? Napailing ang bata. hindi po. May kasalanan siya sa akin at naiinis pa ako sa kanya. Napayuko si Tammy. Pero, sabi ni Erin, biglang napatingin sa kanya ang bata. Pero hindi ako galit sa'yo. Talaga po? Lumiwanag ang mukha nito. Oo, napatingin siya kay Iyon. Sa papa mo lang. Napabuntong hininga si Iyon. I love you, Mama Erin. I love you too, baby. Sagot niya. Papa, Bulong ni Tammy. parang hindi pa po tayo panalo. Napangiti si Erin. Hindi pa nga. Lumapit siya ng kaunti sa mga ito at bumaling kay Iyon. Pero magandang kanta mo, nagustuhan ko. Napangiti si Tammy. Si Papa? Pwede mo pang ulitin. Ha? Gulat na tanong na lalaki. Bukas. Sabi niya. Ha? Haranahin mo ulit ako bukas pero praktisin mo muna yung chords at pagandahin mo pang boses mo. Natawa si Tammy. Papa, homework ka po patuloy. Napailing si Erin habang papasok na ulit ng bahay. Good night. Mama Erin! Tawag ni Tammy sa kanya. Huminto siya. Yes, baby? Hindi niyo pa po sinasabi kung pinatawad niyo na si Papa. Napatingin siya kay Iyon. Ngumiti siya ng bahagya. Tignan natin bukas. At tuluyan na siyang pumasok sa bahay. Iniwan si Iyon at Tammy na nakatayo pa rin sa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang isang buwan, marami ang dumalo sa kasal nilang dalawa ni Iyon. Kabilang naroon ang kanyang pamilya. Ines na ines naman ang stepsister niya dahil ang buong akala nito magiging masalimuot ang pagsasama nila ni Iyon. Sino nga ba naman kasi ang mag-iisip na magiging maayos at masaya ang arranged marriage na ino-offer sa kanila? Kinabukasan lang matapos silang magbati na dalawa, ay inasikaso agad ni Iyon ang lahat ng kakailanganin para sa kanilang kasal.
Nung una, pinipigilan niya pa ito dahil tingin niya ay masyadong mabilis kung magpapakasalagad sila. Pero ang sabi ng kanyang pinakamamahal na asawa, ang klase ng pag-ibig na meron silang dalawa ay hindi na kailangan pang patagalin. Sang-ayon naman siya doon. Aba, ang swerte na niya dahil isang Ion Ferrer ang pakakasalan niya. Aarte pa ba siya? It was actually love at first sight. Panimula ni Ion sa wedding vow nito. Marami na ako nakita babae sa tanang buhay ko, pero na makita kita, yun ang unang beses na nayanig ako. Hindi ko inaasahan pero hindi ko rin pinagsisisihan dahil binago mong buhay ko. Ang buhay namin ni Tammy, you gave us light, you gave us hope, you gave us love, you gave us a complete family. Na hindi ko alam na kailangan pala namin ni Tammy. Nasanay na kasi ako na palaging si Tammy lang ang kampi ko sa lahat. Saglit ka pa lang sa buhay namin ng anak natin pero ang dami mo nang nabago. Mahabang litanya nito. Mangiyak-iyak naman si Erin habang pinapakinggan ito. Pangako, kahit nakasal na tayo, di pa rin ako titigil sa panliligaw sa'yo. Araw-araw pa rin kitang haharanahin. Araw-araw kitang bibigyan ng bulaklak. Araw-araw kitang paliligayahin. Araw-araw kitang mamahalin. You are my answered prayer, Erin. Mahal na mahal kita. Lumunok siya. Pilit niyang pinapakalman sarili kahit na alam niyang anumang oras ay babagsak ng luhang kanina pa niyang pinipigilan. Binalingan siya ng pare. Erin, pwede mo na sabihin ang iyong wedding vows. Anito. Tumango siya't inabot ang mic mula sa kamay ni Ion. Sabi mo, kinumpleto ko kayo ni Tammy. Pero hindi mo alam na mas kinumpleto mong buhay ko. Ipinaramdam niya sa akin kung paano magmahal at mahalin. Bata pa kasi ako nung huli ako makaramdam ng pagmamahal. Panimula naman niya sa kanyang wedding vows. More than 2 months ago, kung alam ko lang na sa'yo ko planong ipakasal ng pamilya ko, sana pala hindi na ako nag-alinlangan. Sana pala tinanggap ko agad yun dahil walang katapusang kasiyahan palang idudulot sa akin ang kasunduang yon. Kaya imbes na magalit ako sa pamilya ko sa ginawa nila, mas nagpapasalamat pa ako dahil dinala nila ako sa tabi niyong dalawa ni Tammy. Hindi ko alam kung nasabi ko na ba to sa'yo pero sobrang swerte ko sa inyong dalawa. I love you, Mr. Ion Ferrer. Mahal na mahal kita. I love you too, Mrs. Ferrer. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Groom, you may now kiss your bride. Anang pare. Sabay silang napangiti ni Ion. Tapos ay dahan-dahan ng inangat ni Ion ang veil na tumatakip sa kanyang mukha. Hindi na siya naghintay pa ng matagal. Kalaunan ay naramdaman na niya ang masuyo at banaya nitong halik. Tinugon naman niya ang halik na yon. Ang lakas-lakas ng pintig ng puso niya. Sobrang saya niya. Finally, mayroon na siyang pamilya na masasabi niyang sa kanya talaga. I love you, Papa Ion! I love you, Mama Erin! Hiyaw ni Tammy. Binalingan nilang anak. Sinenyasan ni Ion na lumapit sa kanila si Tammy na ginawa naman ito. Group hug? Ani Ion. Nagtawanan silang tatlo at masayang nagyakapan. Huminga ng malalim si Erin. Ramdam niya ang bigat ng sariling emosyon na unti-unti nang gumagaan. Nakatingin siya kay Ion sa mga matang puno ng pangako at pagmamahal para sa kanya na para bang natuntun niya ang kanyang tahanan sa piling ng isang tao. Salamat. Bulong niya halos hindi marinig. Salamat sa pagmamahal mo at sa pangakong ito. Ngumiti si Ion at mahigpit siya ni Yakap. Salamat din sa iyo, Erin, sa pagtanggap mo sa puso ko at sa pagtanggap sa aming dalawa ni Tammy. Sa yakap na yon, para bang huminto ang mundo niya. Wala nang hinaharap o nakaraan. Wala nang pangamba. Mayroon lang sila, dalawang pusong nagtagpo, nagmahal at nagpapatuloy sa paglalakbay ng magkasama. At sa unang araw ng kanilang bagong kabanata bilang mag-asawa, alam ni Erin na ang pangakong yon ay hindi lamang salita. Iyon ay buhay, damdamin at katotohanan. Isang pangakong patuloy nilang bubuhayin sa bawat araw. Mahal na mahal kita, Ion. Sambit niya. Ngumiti si Ion at hinawakan ang mukha niya. At ako rin, Erin, ikaw lang, walang makakapalit sa'yo.
Laking pasasalamat ni Irina na mas maging mapayapa na ang pagsasama nila dahil hindi na nagpakita pang muli si Kat sa buhay nila. Hindi nga niya namalayang 5 taon ang mabilis na lumipas at nabiyaan pa sila ng isang suplingan na mas nagpakulay sa buhay nila. Simple ang buhay nila, tahimik at masaya. Kung mahihilingin man siya, iyon ay sana huwag nang matapos ang kaligayahang meron sila. Ganun pa man, anumang unos ang dumaan sa pagsasama nila, alam niyang kakayanin nila basta't magkakasama lang sila at nagmamahalan. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!